Muli, magandang umaga sa bawat isa sa atin. Sa pagkakataong ito, magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral. This time, ang aaralin natin is about the Antichrist. Although this is not an exhaustive study about the Antichrist, but we will just focus on the book of Daniel. Bagamat marami pa tayo mga aaralin din, magdi-discuss pa tayo ng maraming bagay patungkol sa Antichrist, but this time, focus tayo dito sa book of Daniel. Kung ano yung sinasabi ng book of Daniel tungkol sa Antichrist. We will begin with chapter 8 verse 5 ng book of Daniel. And as I was considering, behold, a he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. Ang nakita dito ni Daniel ay isang goat, at meron siyang notable horn between his eyes. At hindi naman natin kinakailangang hulaan kung ano yung nakita ito ni Daniel, kung ano ibig sabihin, sapagkat in the following verses, pinaliwanag rin naman doon. No? Ipinaliwanag sa kanya ang kahulugan ng kanyang pangitain. We read in verse 21, "And the rough goat is the king of Grecia, and the great horn that is between his eyes is the first king." So yung nakita pala ni Daniel na goat is Greece. No? Before dito sa pangitain nito, nakita ni Daniel yung isang ram na mayroong dalawang sungay. And then yung ram na ito, binangga noong goat. At pinakiliwanag din doon sa verses na yon sa pagpapaliwanag kay Daniel, yung ram, yung Medo-Persia na sumakop rin sa bansang Israel. And then yung Medo-Persia, napalitan siya, natalo naman siya ng Greece. Ito nga yung nakita ni Daniel na pangitain. Mayroon siyang isang notable horn, speaking about Alexander the Great, no? Isang Grego. And then, the Bible says, further ito, "Now that being broken, whereas four stood up for it, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power." So nakita kasi ni Daniel, yung horn na yon, nabali, and then apat na sungay naman ang umusbong. Pinapaliwanag naman ng Bible, ayon doon sa pangitain ni Daniel, na yung apat na yun ay yung mga apat naman na kaharian na lalabas mula doon sa Greece, which happened after the death of Alexander. Walang ibang nagmana sa kaharian ni Alexander the Great, kundi yung apat niyang general, the four generals. At itong mga apat na general na ito yung iba't ibang mga naghati-hati sila doon. Two of which prominent dito is yung Seleucid Kingdom at yung Ptolemaic Kingdom. In fact, itong dalawang ito, kaya natin ito nababanggit, kasi ito yung na-involved dito sa Israel. Nag-aaway ang dalawang kaharian na ito, at kung sino ang nananalo sa kanila, yun ang nagko-control ng Jerusalem. Until such time, no, na yung Jerusalem, yung Jerusalem nasakop ng Seleucid, at mula dito sa kingdom na ito lumabas si Antiochus Epiphanes. Daniel chapter 8 verse 23, ang sabi rito, "In the latter time of their kingdom, when the transgressor are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. And his power shall be mighty, but not his own power, and he shall destroy wonderfully, and shall prosper and practice, and shall destroy the mighty and the holy people." Now, kagaya ng sinabi ko kanina, mula sa kaharian na ito ni Alexander the Great, four notable horns lumabas, nahati siya sa apat na kaharian, and yet meron pa ring binabanggit ang Bible, no, dito sa verse na ito, na in the latter part of their kingdom, later pa ulit, tapos sa yung apat na kingdom, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall come up, and through his policy he shall cause the craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand.
Nabanggit ko kanina si Antiochus Epiphanes mula doon sa apat na mga kingdoms, mula doon sa apat na kaharian na lumabas mula sa Greek Empire. Si Antiochus Epiphanes was responsible nung masakop niya yung Jerusalem, pinatigil niya yung daily sacrifice doon sa templo. And then after that, nag-offer siya, nagpatay sila ng baboy doon sa templo. Ang resulta nito, maraming nasaktan, maraming offend, maraming nagalit. And this resulted in the Maccabean Revolt. Nagkaroon ng revolt dito sa pangunguna ng mga Maccabees, mga magkakapatid dito, and the Maccabees were able, no? They successfully defeated yung empire na ito na kumubkob sa kanila to the point na naibalik nila yung sasamba doon sa templo. They rededicated the temple noong panahon na ito ng Maccabean Revolt. And yet, meron binabanggit ang Bible dito. In the latter part of their kingdom, pagkatapos pa ng kaharian na ito, isang hari muli ang dumating. And this is not Antiochus Epiphanes, kundi ito ay mas matagal pa. Hindi sa panahon niya. Paano natin nasabi yon? Kasi yung sabi ng Bible, through his policy, he shall cause craft to prosper in his hand. He shall magnify himself in his heart, and by peace he shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes. Tatayo rin siya laban doon sa prinsipe ng mga prinsipe. And that is of course no other than the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, ito yung panahon na babalik ang Panginoon. This did not happen during the time of Antiochus Epiphanes. No? Kaya ito yung tinutukoy natin, maraming nag-aabang, maraming naghihintay tungkol sa Antichrist. And by peace shall destroy many. He will be a man of peace, pero sa pamamagitan ng kapayapaan na ito, marami siyang masisira. Ito yung mga description ng binabanggit natin na Antikristo na darating. Daniel chapter 11 verse 36, and the king shall do according to his will, and he shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished. For that is determined shall be done. Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women, nor regard any God, for he shall magnify himself. Another description is in the book of Daniel chapter 11 verse 38. In his estate shall he honor the God of forces. In his estate, he shall honor. Another term ginagamit dito, honor, is he will rely heavenly on the God of forces. Kumbaga, ang tiwala niya, ilalagak niya rito sa force, military force. No? Magtitiwala siya sa kanyang kakayahan. So, sa kakayahan ng kanyang bansa, sa kakayahan ng hawa kanyang kaharian. So, therefore, this kingdom is a military state, powerful militarily. Among the nations, sa marami mga bansa ngayon, of course, masisino natin, mapipili natin kung ilan ang mga bansa na makapangyarihan pagdating sa military. So sa mga makapangyarihang bansa na yan, sa military, kandidato yon kung saan manggagaling yung Antichrist. No? Again, sinasabi natin kanina, ang nakita ni Daniel, ang kaharian na ito manggagaling doon sa apat na mga general, na apat na kaharian na mula doon sa Greek Empire, na mula naman doon sa west. The he-goat came from the west. The he-goat was the Greek Empire. And then it was divided into 4 kingdoms. Nahati siya sa apat na kaharian. In the latter part of that kingdom, may dumating na isang hari. Ito nga yung Antikristo. In the book of Daniel, chapter 11, verse 40, at on the time of the end shall the king of the south push at him, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots and with horsemen, and with many ships, and he shall enter into the countries and shall overflow and pass over. The Antichrist, bagamat makapangyarihan ang bansa, ang kanyang kaharian, militarily malakas, no?
Economically, he was a genius. He's an economic genius. He is a man of peace. And yet, hindi ibig sabihin maghahari siya sa buong mundo. Hindi niya mapapasuko ang lahat ng mga kaharian, lahat ng mga bansa. In fact, the Bible says, meron siyang mga kakaharapin na mga gera, digmaan. Ibig sabihin, may oposisyon sa kanya. Hindi lahat nagpasakop. Isa na nga rito yung binabanggit ng Bible. The king of the south will push at him, shall push at him, and the king of the north will come against him like a whirlwind. The king of the south, the king of the north. Ano yung mga bansa na ito? Again, babalik labang tayo doon sa palagi natin sinasabi, geopolitically, alam natin kung ano yung west, ang north, ano yung south. Pero to make sure, nandyan yung titingnan natin yung mapa. Of course, ang ating point of reference is Israel, no? Kaya nga mula sa Israel, westward, andoon yung Greek Empire. Kaya sabi ng Biblia, the he-goat came from the west. And then, the king of the south, south of Israel, ito yung African countries, no? African nations. Mula dito sa Egypt, pababa, andyan yan. Ethiopia, sa mga African nation, African countries. Yung north naman yan ng Israel, of course, tatamaan yan yung Turkey, tatamaan yan yung Russia. And yet this is what the Bible says, the king of the south will push at him, shall push at him. The king of the north will come against him. Kanino? Dito sa Antichrist. Saan galing? Galing sa west. No? Western. At hindi lang yun ang makakalaban niya, hindi lang yun ang makakagera niya. The Bible says in verse 41, he shall enter also into the glorious land, and many countries shall be overthrown. But they shall escape out of his hand, Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon. Ito yung mga tribo na napapaloob dito ngayon sa bansang Jordan. You look at Jordan today, no, eastern side of Israel, ito yung mga tribo doon na nandyan. Ito yung Edom, Moab, at saka yung Ammon. Now, the Bible says, this shall escape. Magkakatakas ito mula sa Antichrist. Ibig sabihin, hindi niya ito papasuko o masasakop, magkakatakas ito sila. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore, he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Maliban doon sa south, maliban doon sa north, sabi ng Bible, tidings from the east and the north will trouble him. Yung mga balita na maririnig niya or malalaman niya mula sa intelligence from their intelligence service, malalaman nila yung mga nangyayari doon sa north, and it will trouble him. Mababagabag siya doon. No? At tinan natin yung east of Israel, ito yung Iraq, Iran, diretso mo pa China. Of course, yung North, Turkey, Russia ulit. Ang balita tungkol sa east, kung sino man ang yanong sinasabi dyan, either na Iraq, Iran, or China, and then the North. Pero kung aabang tayo sa mga nangyayari sa ngayon geopolitically sa ating mga bansa, lalo na sa Middle East, no? Recently, last week lang, binomba na ng Israel yung Iran, gumanti sila. And then, ano ang mga resulta yan? Ang daming mga bansa nagsabi kaagad, no? Kampi-kampihan na talaga, no? Andoon na nga tayo, malapit na tayo doon sa pwedeng humantong ito sa tinatawag na nuclear war. Ando na. Ang sabi ng Bible, yung mga balita-balitang ito na maririnig niya, siguro narinig niya, magkakasundo yung North at saka sa East. Sa panahon ngayon, most probably yung Russia at yung Iran, magkakasundo. Yun ang the Bible says will trouble him. At dahil sa mga bagabag na ito, the Bible says, and he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and none shall help him. After niyang marinig yung mga balibalitang ito, he will plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain.
No? Itatayo niya yung tabernakulo ng kanyang palasyo. Now, pag sinasabi dating tabernacle, it's a place of worship. No, it's a place of worship. Pero pag sinasabi nating palasyo, it's the seat of power. Parang dito sa Pilipinas, meron tayong Malacanang Palace. Ano yung nandoon sa Malacanang Palace? Di nandoon yung presidente. No? It is the seat of power of the Republic of the Philippines. Nandoon yung presidente. Pero yung tabernacle is a place of worship. And yet the Bible says, He shall set up the tabernacle of His palace. So most probably, ang itatayo niya doon as some sort of a worship place and at the same time, His headquarters. No? Embassy or kung ano man ang itatayo niya doon. Basta itatayo niya saan? Between the seas in the glorious holy mountain, and that is Jerusalem. Magtatayo siya ng embassy, magtatayo siya ng base, magtatayo siya ng isang lugar na parang mayroong halong pagsamba. At of course, let us not forget at tatalakayin din natin ito sa susunod na mga videos about the mark of the beast na kung saan nagkaroon ng the Antichrist will enforce a system, a beast worship system na ang lahat ng tao kinakailangan magsamba doon. At ang hindi magsasamba doon is mapupugutan, mahamatay. But of course, doon lang yon sa mga bansa na kung saan nasasakop niya. Hindi naman lahat ng mga bansa ay nasakop niya o magpapasakop sa kanya. Doon sa mga bansa na align sa kanya, so depende na rin yun sa bansa. Kung halimbawa ang Pilipinas, kanino naka-align? Kung naka-align ng Pilipinas sa Antichrist, mayroon tayo dito, kakaroon tayo ng marking of the beast. Pero, kung hindi naman naka-align ang mga bansa doon, wala. In fact, sabi ka ng Bible, gigirahin nga siya, lalabanan nga siya. He will place the tabernacles of His palace in the glorious holy mountain, which is in Jerusalem. At ito rin yung pagkakataon na yung tinalakay natin noong last video, no? Yung Ezekiel war, and then yung Psalms 83 war, yung Ezekiel 38 war, no? Tinalakay natin doon, the King of the North. Bababa sila, kasama yung South. Ito yung mga pagkakataon na sinasabi ng Bible, I will gather all nations to battle against Jerusalem. Dadalhin niya doon yung mga bansa. In fact, the Bible says, I will put hooks in you. Dadalhin kita rito. Ang Panginoon ang maglalagay sa kanila doon. Magkakagulo doon, maglalaban-laban. No? There will be confusion, but that will be the time when the Lord comes back, returns, and touches His feet on the Mount of Olives. Ito naman yung pagkakataon, panahon na ang Panginoong Jesucristo babalik. Of course, kasama na yung mga mananampalataya, kasama yung mga saints, kasama yung mga mananagumpay, kasama tayo doon sa pagbabalik ng Panginoon. No? Tatama ang kanyang, aapak ang kanyang mga paa doon sa Mount of Olives. There will be a great earthquake. There will be a great earthquake. Marami ang mamamatay dyan. No? Kaya, hinihintay natin yung araw. Yung bagamat of course, ayaw natin ng giyera, but this has already been written. Naisulat na yan, mangyayari yan. Kung kailan, malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Nakikita natin ang mga pangyayari. Currently, we are now at the Psalm 83 war. Yung mga nakapalibot sa kanila dyan, Hezbollah, Hamas, Houthis, it has been prophesied. Pinag-aralan natin yan daw. Yung video natin, Psalms 83 war. And then yung last video ko is yung Ezekiel 38, King of the North. Ito yung panahon na sinasabi ng Bible na ang kalaban pala doon ng King of the North is the Antichrist. Maggalaban-laban sila doon, no? Kung ano man ang purpose ang King of the North pumunta doon, ang King of the South at ilang pang mga bansa na pupunta doon, ang Diyos pa rin ang nag-orchestrate noon para siya ay maluwalhati sa lahat ng mga bansa. In fact, last video natin, tinalakay natin yan. There will be survivors in that war, at yung mga survivors na yan, sila yung pupunta sa mga bansa upang mangaral, upang i-declare ang Panginoon. Nakita nila sila ay sasaksi doon sa mga pangyayari patungkol sa ating Panginoon.
We are eagerly waiting for that day na ang Panginoon babalik at aapag ang kanyang mga paa doon sa Mount of Olives. No? At malapit na yung mga panahong yan. Nakikita natin ang mga pangyayari sa ngayon. So, this is the book of Daniel talking about the Antichrist. Again, this is not an exhaustive study. Pero we just focus on the book of Daniel. Aaralin pa natin yung mark of the beast, no? That also focuses on the Antichrist. Aaralin pa natin yung mystery of iniquity na nagre-restrain, naghahadlang upang hindi ma-reveal ang Antichrist. So who is this restraining? What is this restraining power? This mystery of iniquity na binabanggit sa Biblia. We will discuss din natin yung Mystery Babylon. Who is Mystery Babylon? And then, we will discuss about the fall of Babylon. Siyempre, bago natin i-discuss yung fall of Babylon, tatalakayin muna natin, sino ba yung Babylon? No? Yung mga bagay na yan, pag-aaralin natin yan upang aralan natin ang mga terms na ito, ang mga bagay-bagay na ito, pag tinagpi-tagpi natin, madali nating maiintindihan. No? So this ends our short study, Jewish study. Again, recap lang. Si Daniel, may nakita siya in the book of Daniel chapter 8, may nakita siyang pangidain, goat coming from the west. No? At yung goat na yon that comes from the west was no other than the Greek Empire under Alexander the Great. And then yung Greek Empire, nung mamatay si Alexander the Great is nagkahati-hati into 4 kingdoms. No? Into 4 kingdoms. 2 of which, ito yung medyo concerned dito sa Jerusalem, Ptolemaic at saka dito sa Egypt at saka yung Seleucid Empire. And then dumating yung panahon, dumating si Antiochus Epiphanes, and yet meron pang binabanggit ang Bible na isang hari with a fierce countenance na ang pagdating niya in the latter time of their kingdom, which yung latter time na yon, makikita natin na doon sa pagbabalik ng Panginoon, He will stand against the Prince of Princes. So talagang latter part pa ng kaharian na ito. Pero galing sa mga kaharian na ito which come from the 4 kingdoms, from the Greek Empire, from the West. And then this king, this Antichrist, marami siyang makakalaban, marami siyang mga oposisyon. Hindi niya lahat nasakop yung buong mundo. No? Yung magkakaroon ng mark of the beast, it will not be universal. Hindi ito pangkalatan, kundi doon lamang sa kanyang nasasakupan na kaharian at doon sa mga aligned sa kanya, yung kanya mga allied sa kanya. Ito lang ito sa kanila. But doon sa iba na kinokontra siya, hindi niya may i-enforce yun. And then, the king of the south, the king of the north, and then sa east, magsasama-sama sila doon sa Jerusalem. There will be the battle, no, of Armageddon na binabanggit sa Bible, but that will be the time when Jesus comes back, return again to establish His kingdom. Itatayo ng Panginoon ang kanyang kaharian. Then magkakaroon ngayon ng iisang gobyerno, iisang hari, iisang Panginoon. Mangyayari yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So nagpapasalamat muli ako sa bawat isa sa atin na nakapakinig at patuloy na nanonood. Now, if you have not subscribed yet to this channel, please do subscribe. Now, consider subscribing, and then you can share the video as well. Muli, maraming salamat. Ito ay para sa kapurihan ng ating Panginoon for the greater glory of the kingdom. God bless you.